Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta po kayong lahat? So, ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading and sa mga interested pala sa ating private reading nasa description box below. Yung link ng aking Facebook. Ayan. So, yung mga reading pala natin guys, sinamahan ko na ng pre-rituals. Rituals yan sa mga gusto mag-avail. So, yan, mag-inquire na kayo. And, syempre, kung gusto nyo naman guys ng rituals lang, ayan, ino-offer din natin yan. Inquire lang kayo guys, okay? So, tignan natin guys, kanino bang love reading itong masasagap natin. Pero bago tayo mag-start, dun muna tayo sa inyong angel number. So, kumusta naman ang puso mo ngayon? Kumusta ka ngayon? Ayan. Medyo okay ka naman ba ngayon? Okay. So, ayan, comment lang kayo guys sa baba, no? Bala nyo, maisama ko kayo sa ating full moon manifestation next month. Kasi kakatapos lang ng manifestation. So, ayan. Okay. Pero nire-ritual ko naman yan guys araw-araw. Oo. So, isa-isa ko binabasa yung mga nagko-comment. So, tapos, alam niyo yun, basta ako na bahala doon. Mahirap i-explain. So, ayan. Munting tulong ko na rin sa malasakit niyo sa akin, guys. Sa tulong na ginagawa niyo rin sa akin, sa panonood niyo sa akin sa YouTube, no? So, energy exchange lang, guys. Okay? So, maganda na rin, guys, syempre, na mag-guide kayo ng ganyan. Para kahit papano, gumana yung pakiramdam nyo and bumalik na yung inner child nyo. Okay, so tignan natin. By the way, balik na tayo sa ating reading. Angel number, spirit guide, angel number. Meron tayong 888. So, baka lagi kayo guys nakakita ng 888 or kung ilang 8 man yan. Ayan. So, angel number yan guys. Maraming ibig sabihin yan. So, kung medyo hindi swak sa inyo yung sinabi rito, pwede nyo guys i-google yung talagang nakita nyo kung ilang 8 man yan. So, yun lang yung i-search mo sa Google. And pwede ayan, alam mo yun, sasagutin ka direct ng Google. So, basahin natin guys. 888, as you focus on all the wonderful things that surround you, you're clearing the path for more positive energy to flow into all areas of your life and creating a place for abundance. I'm abundant. Diba? So, parang road to ano na to guys, success, no? So, parang malapit na malapit ka na doon sa success mo. Pero sinasabi lang dyan guys, mag-cleanse ka ng ambience mo, fix mo yung sarili mo kung medyo magulo na ang lahat. So, try to focus. Mas maganda, no, na mas nakakapag-isip ka ng maayos, walang masyadong distraction, okay? So, tignan natin guys, kanino ba itong love reading, spirit guide? Kanino itong love reading? Love reading. So, meron tayong I feel alone even when we're together. So, ibig sabihin guys, hindi ka na-feel ng person mo kahit magkasama kayo. Parang feeling niya, may something dun sa relationship niyo guys na may kulang. So, siguro nararamdaman mo rin sa person mo, parang bakit parang frustrated tong taong to? Bakit parang hindi siya na-excite? Bakit parang hindi siya masaya? So, may something na hinahanap yung person mo dun sa relationship niyo. So, expect mo na guys, medyo nag-e-explore yung energy ng person mo. Kasi every time na magkasama daw kayo, parang nalulungkot siya. Parang wala naman ako nakakitang ibang person na iniisip yung person mo. Pero, so, balik tayo guys. May distraction lang. No music ako narinig. Music. Basta something na naging distraction sa habang nagre-read ako. So, bigla ako na-froze. Kasi parang bigla akong kinilabutan. Oo. So, balik tayo guys sa reading. Huwag na natin guys pansinin yung mga energy na nandiyan sa paligid ko. Okay, so by the way guys, ayan. Ang nakikita ko rito kasi, wala naman ako nakikita sa kanya na parang frustrated siya dahil meron siyang ibang taong iniisip or baka hindi ka na niya mahal. Siguro hindi na siya guys gano'n na-excite
Okay? Wala nang excitement na nafe-feel itong person mo dito sa relationship na to. Siguro, nandun na sa point na gusto niya ng something new, gusto niya mapag-isa, gusto niyang hanapin muna yung sarili niya, mararamdaman mo eh. Siguro naboboard na tong person mo na to sa connection niyo. Okay? So, baka matagal na kayo or ano ba, medyo na boring ka ba? Ikaw, tanongin mo yung sarili mo. Baka hindi mo masyadong pinagbibigyan ni kiss, holding hands. Sige mo naman magkalayo kayo dyan. Pagbigyan mo, talagang mananawa yan. Okay, lambingin mo. Baka hindi ka malambing sa person mo. Basta something na napoprostrate siya, parang something na nadidisappoint mo din siya. Kasi meron siya in-expect. Pero parang hindi niya nakukuha yon. Okay, medyo frustrated siya rito. So, tignan pa natin. Okay. Okay, kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Okay. So, meron tayong my needs and feeling. Okay, my needs and feelings deserve to be heard. So, siguro guys, hindi mo alam mo yon, parang hindi ka siguro masyadong seryoso kausap. Or every time na mag-uusap kayo, ang feeling ng person mo, lahat ginagawa mong biro. Alam mo yon, parang wala ka masyadong knowledge kung ano yung nararamdaman niya. Na-feel mo daw ba siya kung may pinagdadaanan siya? Ano ba, medyo manhid ka ba? Parang yun yung pinapakita sa akin. Kasi sabi niya dito, may mga pangangailangan siya and may pakiramdam. So, kung makikita nyo guys, sabi niya dito, parang yung dating kasi sa akin guys, meron siyang pangangailangan na pwedeng hindi mo na po provide. Basta frustrated guys, support, pwedeng finances, or pili niya kasi hindi mo siya ma-feel. Hindi mo siya mabasa, parang kulang ka sa pakiramdam. So siguro ikaw napapatanong ka din ngayon habang pinapanood mo, bakit siya, nararamdaman niya ba ako? Parang ganon. So, hindi yun yung point eh. Okay, ito guys bibigyan ko kayo guys ng matinding advice pagdating dito. Okay, sa isang relasyon guys, hindi dapat kayo lagi nagpapataasan ng pride. Kung yung person mo guys, medyo frustrated doon sa relationship, like, hindi kanya na-feel, so huwag mo rin iparamdam sa person mo na na parang ikaw, nararamdaman mo rin na parang hindi mo rin naman siya na-feel eh. So, parang nagbi-mirrors. Ang magandang gawin dito guys, kung alam mo yung person mo is ganon, huwag mo nang gayahin, no? So, kung alam ng person mo na ganyan ka, ang kailangan dito, give and take. Like, dapat merong matampuhin, merong nanunuyo. Alam mo yon. So, hindi mag-work yung relationship pag ganito yung relasyon nyo. Nag-gets ba guys? So, my needs and feelings deserve to be heard. So, pwedeng, may mga sinasabi siya sa inyo, nagde-demand siya, ito yung problema niya, ito yung pinagdadaanan niya, na parang feeling niya, guys, wala lang sa inyo. Okay, ayusin ko lang to. So, ayan, naayos ko na, guys. Okay, so tignan pa natin, guys, additional message. Kanina po itong love reading spirit guide. Okay, masyadong madulas pa tong card na to kasi bago pa. Okay. Love reading, kanina po additional message. Ang ganda ng drawing, no? Ang ganda ng pagkaka-drawing. So, sabi rito guys, you are perfect to me, flows and all. So, yan, tingin niya pa rin sa inyo guys, is someone na walang problema sa inyo. Ayun, no, perfect ka nga raw sa kanya eh. Like, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. Wala na siyang masabi sa physical appearance na meron ka. Okay? So, kung ano yung galaw mo, sobrang mahal ng person mo yon. Kung sino ka, tanggap niya eh. Ang problema lang dito guys, siguro, masyado ka nagpo-focus dun sa sarili mo, na parang masyado ka nagiging guarded. Okay? Mararamdaman mo naman yan eh. So, ang nakikita ko kasi dito guys, masyado kang guarded or nagsaset ka ng boundaries sa connection niya ng person mo. So, ang feeling ng person mo, hindi ka man lang niya mahawakan,
Or feeling niya baka tinatago mo siya or baka kinakahiya. So may mga ganun siya. Um, Wala akong nakikitang galit dito. Mas ang nakikita ko rito, guys, parang hindi kanya ma-feel kahit nakasama ka niya. Pwedeng nasa iba yung focus mo, iba yung lagi mong kinukwento pag magkasama kayo. Sa halip na dapat nagpo-focus lang kayo sa sarili nyo, sa relasyon nyo, 'di ba? Dapat nagpo-focus lang kayo kung ano yung pangarap niyo ng person mo or dun sa kwento nyo sa isa't isa. Pwedeng pag magkasama kayo, ibang tao pa yung parang nagiging bida. Pwedeng nagiging selosa tong person mo dahil nga dun sa mga nakichika mo. Okay, may minamoy akong bangus. Siguro ulam niya bangus. Okay, bigla ko ng ano, parang prito. Ay, wala nagluluto rito sa amin, guys, ha. Ayan. Masyado pang maaga. Okay, mamaya maghahatid na tayo sa school. Magdadrive pa ako ng mga estudyante. Okay. Additional message. Love reading, spirit guide. Okay. Meron tayong time turns hurt into grace. So, I think masyadong nasasaktan tong taong to. Oo. Parang kailangan niya ng time sa'yo. Feeling ko meron kang ibang pinaprioritize. Meron kang mabigat na problemang dala-dala ngayon na parang ito yung mas importante kaysa dito sa connection yung dalawa. Okay, kaya nga yung person mo medyo frustrated eh. Kasi nga, hindi kanya ma-feel, di ba? Usually, yung mga reading natin, kayo yung hindi maka-feel dun sa person mo. Pero taliwas dito sa nasasagap ko ngayon, parang ikaw yung parang hindi na feel ng person mo. So, siguro nakapokus ka rin sa family mo, sa mga mas importante. Okay, usin ko lang yan. Okay. So, tignan pa natin additional message. Okay. Meron tayong Nine of Swords. Okay. So, natatakot yung person mo na mawala ka. Yan yung pinapakita sa akin. Kasi ito guys, depressed tong Nine of Swords eh. So, nakikita ka niya na someone na feeling niya pwede kang mawala anytime. Pwede kang umalis. Pwede mo siyang pagsawakan. Okay? So, isa yun sa mga kinakatakot niya. Yung baka pwede kang manawa dun sa connection na meron kayo. Kasi ngayon pa lang, hindi kanya nararamdaman mo pag magkasama kayo. So, meron siyang mga gustong sabihin sa inyo na parang feeling niya, hindi mo papakinggan or hindi mo seseryosohin. So, siguro kasi meron kang mas matinding mission kaysa dito sa relasyon nyo. Okay? So, yan. Tignan pa natin. Additional message. Okay, so meron tayong Eight of Pentacles. Eight of Pentacles. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, ano to eh, yung person mo, meron siya pag-iipon dito. Pero to, ibig sabihin, napopokus siya sa career niya ngayon. Meron siya pangarap para sa inyong dalawa. And pwedeng hindi niya masyadong ino-open sa inyo kasi ayaw niyang mangako. Ayaw niyang ipangako sa inyo na ito yung plano ko para sa atin, ganyan. Gusto niya parang gagawin na lang niya kasi ayaw niya rin siguro mag-expect ka. Pero kung nakikita ko mukhang masaya ka naman doon sa connection yung dalawa. And yun nga lang, parang yung person mo yun malungkot dito. Ano ba nangyayari? Pwede nyo guys i-comment sa baba, no? Ayan, sa mga single, ayan, meron tayong ibang reading dyan. Ito para sa mga in relationship yung nasasagap ko rito. Or pwedeng fresh pa lang na nagkaroon ng no contact, no? Fresh pa lang. Pwedeng, ayan, pasok ka dito. O iba naman sa inyo guys, pwedeng nasa talking stage pa lang kayo nito. Pwedeng hindi kanya ma-feel. Pwedeng matagal na naliligaw sa inyo. Pag magkasama kayo, ganito. Pwedeng umamin sa inyo. Pero ginagawa mong biro, hindi ka masyadong seryoso. Pwedeng alam mo yon, umamin siya sa inyo na nahulog na siya sa inyo, pero kung pwedeng matawa ka lang. Medyo insensitive, di ba? So, siguro hindi ka makapaniwala, mahuhulog siya sa inyo. Pero naakit mo siya. Pero siguro yon,
Kaya siguro medyo na-frustrate itong person na to. Kasi totoo siya dun sa nararamdaman niya. Tapos, ang dating sa inyo, parang, parang ang weird, ba't nahulog ka sa akin? Parang ganon. So, ayan. Okay? So, tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love, reading, spirit guide. So, ayan guys, malakas ang swords, no? Aquarius, Gemini, Libra, and Capricorn, Taurus, and Virgo. Okay, additional message. Okay. So, meron tayong Six of Cups. Ang cute talaga ng mga drawing dito, no? Para silang, parang painting. Ay, naka-portrait siya, no? So, tignan mo, yan kayong dalawa, oh. Okay, Six of Cups. Nag-offer siya sa inyo ng Cup of Love. Nakikita nyo ba, guys? Nakikita nyo bang nag-offer siya? Wala, no? Kasi yun yung Six of Cups, ayan. So, ano ba? Tagpuan nyo ba sa tulay? Kapitbahay, taga rito ka, taga dun siya. So, ang nakikita ko rito, guys, pwedeng kababata mo to, or pwedeng matagal na kayo magkakilala, or pwedeng tropa. Sabihin na natin tropa. Or pwedeng, ano ba, kamag-anak ng tropa mo, malapit sa tropa mo. So, ang weird na nahuhulog siya sa inyo, kasi ang tingin mo lang sa kanya is someone na, alam mo yun, malapit sa inyo, kasi nga, pwedeng friend ng friend mo, or pwedeng kamag-anak ng friend mo, kuya ng friend mo, ate ng friend mo. So, alam nyo guys, itong taong to, napapagaan mo yung loob niya. Pero ang problema lang guys, pwedeng hindi ka ganun ka-attached dito sa taong to. Or sabihin na natin guys, kampante ka. Pwedeng attached ka naman, pero kampante ka kasi hindi ka masyado nababalo dun sa relasyon. Okay? Pwedeng ano lang, chill ka lang, parang chill ka lang dun sa relationship nyo. Ayan. So, tingnan pa natin. Love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayo King of Swords. So, may control itong taong to sa sitwasyon. Pero, pagdating sa inyo guys, wala siyang control. Kasi nga, swords, no? Limit lang. Okay? So, ang problema lang dito guys, baka once na ma-feel mo na mahal mo rin pala tong taong to, or talagang importante pala talaga sa inyo, is lumayo. Kasi si King of Swords, pwede siya guys, umalis dun sa sitwasyon eh. Pwede kanyang alisan. Pwede to guys mag-detach. So, pag na-feel niya na hindi siya masyadong na-appreciate, pwede siyang umalis. Okay? Hindi, parang yes, pwedeng manghihinayang, pero paninindigan niya yon. So, pag-isipan mo mabuti kung talaga yung decision mo is wala lang sa inyo tong taong to. Kasi, pwedeng ikaw yung parang maghahabol dyan sa huli. Tingnan natin. Meron tayong strength. Oh, may chance na maging kayo. Or pwede naging ex mo na to. Or puppy love. Something na mayroong strong connection kayo before. Ayan o, strength. Ikaw yung nagpapalakas ng loob na tong taon to. Okay? So, ikaw yung nagbibigay ng direction sa kanya. Nagbibigay ng direction sa magulong mundo niya. Nakikita ko sa person nyo guys, pwedeng ano siya, marami tong, parang medyo emotional, parang water cups, parang water cups. I mean, parang ano, water sign, parang water sign, emotional, Cancer, Pisces, Scorpio, yun ang sasagap ko sa energy ng person mo. Ikaw, Leo energy, matigas ulo na to eh. Iyakin pero matigas ang ulo. Okay, so titignan natin guys yung energy niyo naman, okay? Okay. Tingnan natin. Nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon. Balasahin lang natin ito guys. Nararamdaman niya sa inyo.
You feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. So yun, feeling niya, ikaw yung tahanan niya. Ikaw yung comfort zone niya. Kasi sabi niya dito guys, being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. 'Di ba? So parang every time nakasama ka niya, masaya siya. And meron siya guys, peace of mind. Siguro masyado ka lang simple at masayahin. May something may something na vibes na meron ka na napoprovide mo sa taong to. Medyo negative yung energy niya kasi, then ikaw masyadong positive na yan yung energy matagal niyang hinahanap sa isang tao. Then parang nahanap niya sa inyo yung gusto niyang makausap. May kakaiba kang vibes na I think etong person mo, hindi niya nahanap sa iba yon. Okay? So, kung kaibigan man kayo or karelasyon, ang pinapakita sa akin dito guys, takot yung person mong mawala ka. Okay? Tingnan natin ano naman yung tingin sa'yo ng person mo. Tingin ni person sa'yo. Father wounds. My father is big influence on my behavior now. As an adult, I have challenge with connecting to the divine masculine energy with me and externally. So, yung energy na nakikita ko sa person mo dito, guys, parang ready na siya maging father figure. Ready na siya maging, parang, ayan, no? Siguro, talagang malaking influensya sa kanya yung tatay niya. And, ang lakas nung masculine nitong person mo na to. Kung di mo magpaka-mother, magpaka-father, pwedeng mother energy. So, something like that, guys. Parang sinasabi nga sa akin dito na meron siyang sense of responsibility. So, I think itong person na to, kaya kanyang panindigan. Okay, ayan, no? Sige, tignan pa natin. So, yung tingin niya sa inyo, guys, siguro, malakas yung pagiging masculine mo din. Same kayo. Okay? Tignan pa natin ano yung plano ng person mo dito sa connection na to. Ayan, medyo umuulan. So, ingat tayo guys, no? Okay, plano ni person. Meron tayong have my kids. Ayan, gusto na guys magkaanak sa inyo. Pwedeng karelasyon mo to. I want to have a family with you. I know you'd be amazing. Be an amazing parent. And I dream of the day I can experience raising a family together. So, yon. Siguro, isa na to guys sa mga nagiging plano niya o nabubuong plano niya sa isip niya. So, I think guys, kung matagal na kayo ng person mo, baka nga may engagement dito. Baka gusto na niya guys na ma-engage kayong dalawa. Okay? So, yan. So, ikaw na yung nakikita niyang someone na makakasama niya sa pagtanda niya and ikaw yung magiging magulang ng mga anak niyo. Okay? Ikaw na yung magiging partner niya rito. So, nakikita ka niya na someone na ganon. So, feeling ko nga dito gusto niya ikaw na yung last. Tignan natin ano naman yung outcome. Meron tayong playing games. This is a game to me. The way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. Diba? Ibig sabihin kasi ikaw, medyo makulit yung energy na nasasagap ko sa inyo. Kumbaga parang tatawanan mo lang, mabilis kang pasiyahin. So, ang dating tuloy dito, yung person mo daw guys, sinasabayan ka niya. I know. Sinasabayan ka niya sa trip mo. Para makuha niya yung attention mo. Okay, so yung outcome dito guys, para lang makasama ka niya, yun yung ginagawa niya. And lalo siya guys, na-obsess. I know. I think I'm obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your social and hope I run into you when I'm out. Tignan natin guys ng zodiac sign sa side ni person. Okay, ingat tayo guys, no? Lakas ng ulan. Zodiac sign, meron tayong Virgo, Scorpio, Sagittarius, Cancer, and Libra. Meron tayong Libra again, Pisces, Aquarius, Scorpio.
Meron tayong Taurus, Capricorn, Leo, and Aries energy sa side ng person mo. So, sa side mo naman, tignan natin ano yung nararamdaman mo kay person. Nararamdaman mo sa person mo. Oops. Meron tayong not the right time. Diba? Sabi ko sa inyo, ikaw yung medyo guarded eh. Pansin nyo guys, nagtutugma-tugma yung ano. Yung reading, tapos yung bottom of the deck mo is run away. Okay. So, basahin natin guys. I am overwhelmed with responsibilities. I don't have the time of energy for a relationship. So, ayun guys. Hindi pa siya ready. Hindi ka pa ready siguro talaga. And hindi ka pa ready mag-commit. Alam mo na responsable naman tong taong to. Pero hindi ka pa ready dun sa higher commitment. Kung may relationship na kayo, baka hindi ka pa ready na magkaroon ng malaking pamilya, or kung nasa talking stage kayo, hindi ka pa ready mag-commit. Siguro, pwedeng nandun ka pa sa point na nakikipaglaro. Ano ba to? Pwedeng wala kayo guys title, or pwedeng, alam niyo ba yung pubo? Oo. Pack body. Ayan. Parang friends with benefits. Ganon. Pwedeng same naman kayo nagbe-benefits. And ayaw mo dun sa commitment. Baka ikaw tong medyo magulo. Parang okay nang meron siya, pero ayaw mo na ng something na masihigit pa doon. Okay? So, tingnan natin ano naman yung tingin mo sa person mo. Soon. I'm going to contact you soon. Hindi mo siya kinokontak. Siguro yun nga, nung umamin siguro siya sa inyo, parang medyo naging awkward para sa inyo. Then, siguro hindi mo na muna siya masyadong kinausap kasi ang awkward, medyo nahihiya ka siguro, or feeling mo, hindi tama yan. Baka hindi tama mong maramdaman yan. Parang ganon. Siguro, may mga speculation na tumatakbo sa isip mo na dapat hindi naramdaman to ng person mo. So, yan. Pwedeng umiiwas ka sa taong to. Okay? Tignan pa natin ano naman yung magiging plano mo dito sa connection na to. Pwede naman guys, ex mo to. Baka tatay ng mga anak mo, nanay ng mga anak mo na bumabalik pero hindi ka na ready. Okay, ayaw mo ng commitment na sa taong to. Diba? Tignan natin ano naman yung plano mo. Let me go. Ayan. Grabe, no? Siya talaga yung naghahabol nito. You deserve all the good things in this world. And right now, I'm not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. Diba? Galing. Ang lalim nun. Kaya siguro medyo frustrated yung person mo. Kasi sure na siya, mahal ka niya, pero hindi mo kayang ibigay yung same ng effort na ginagawa niya. So parang ikaw, kung ano man yung tingin mo sa kanya, hanggang doon lang yun. Hanggang doon na lang yun. Okay? So yung outcome, let me go. Yung pa rin. So binasa na natin kanina to. Basahin ulit natin. You deserve all the good things in this world. And right now, I'm not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. So, yun. Gusto mo na parang palayain ka niya, and parang wag mo nang itali yung sarili mo sa akin. Nakikita kita na someone na mas matured, and ayaw mo nang masyadong responsibilidad, or ayaw mo na parang makakabigat lang sa inyo tong tao. To, ramdam mo rin eh. Baka magiging pabigat lang siya. Parang ganon. Or marami ka na kasing responsibilidad. So, ayaw mo, hindi ka pa ready. Okay? So, tignan natin zodiac sign sa side mo. Gemini, Pisces, Aquarius, and Cancer. Gemini, Pisces, Taurus, Aquarius, and Capricorn. Taurus, Capricorn, Leo, Sagittarius. Scorpio, Virgo, Cancer, and Aries. Gemini, and Aquarius energy. So, patay guys ng tatlong card, no? Saan napapunta tong connection nyo? Saan napapunta yung connection nyo? Meron tayong temperance. Pag-a-adjust to eh. Okay, so I think may pag-aantay. Willing siyang antayin ka.
The Star. Ayun o. Ikaw na talaga yung gusto niya, guys. Good luck. And Four of Pentacles. Ayan o. Alam niya yung umiiwas ka. Kaya nga, pinangahawakan niya pa rin yung past memories niyo together. And nakikita ko dito sa person mo, wala siyang galit. Hindi masama yung loob niya. Siguro talagang ramdam niya lang, hindi mo siya gusto. Ano ba? Yung iba niya sa talking stage eh. Okay, tignan natin yung magiging advice para sa inyo. Advice para sa inyo. I'm always drawn to your heart light. So, ikaw parang di mo naman sinasara yung buhay mo. Or yung open ka pa rin sa taong to. Parang kaya mo pa rin ibigay yung title na parang magkaibigan. Pero I think parang hanggang doon ka na lang. Okay? Meron tayong my heart race when I'm with you. So, yan. Ramdam mo, no? Parang hinahabol ka niya. Meron tayong I'm lost in this uncertainty. So, si person yan. Medyo, ano siya guys, lost in line. Lost in line. Nawawala. Okay, tignan natin guys, message ni person sa inyo. Okay, message ni person sa inyo. Meron tayong now is not the time. Ramdam naman niya na parang sige, hindi ito yung tamang panahon. Okay. Kasi pwedeng binigay mo na, binitawan mo na sa kanya yung salitan. Hindi pa ito yung tamang panahon. Okay. Meron tayong you're mine forever and ever. So, kinikip ka pa rin niya, guys. Kahit na-reject mo siya. We've been together for lifetimes. Waiting talaga siya. Willing to wait. Parang ganun. So, yun guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.